Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror. Tawagin niyo na lang po akong Romy, taga Quezon City. At ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay naganap nung 9 na taong gulang pa lang ako. Taong 1997 nang magpunta kami sa burol ng pinsan ni nanay na tawagin na lang nating Tio Nardo. Sa probinsya po ito na hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar bilang respeto na lang din po sa mga nakatira doon. Bukod sa aking ama at ina, kasama naming pumunta ang lolo at lola ko na si Lolo Bart at Lola Ora. Kasama din namin yung tita ko na bunsong kapatid ni nanay na si Tita Ellen. Matanda lang siya sa akin ng 4 na taon at medyo may pagka-boyish. Masaya ngunit matagal ang naging biyahe namin noong mga panahon na yon. Ang sasakyan kasi na gamit namin ay isang lumang jeep na medyo kakarag-karag na. Karamihan din sa mga dinaanan naming kalsada noong mga panahon na yon ay hindi pa sementado at lubak-lubak. Idagdag pa na kasalukuyang nagdadalang tao ang aking ina, kaya marahan lamang ang takbo ng sasakyan namin. Hindi po tulad ngayon na pwede nang mag-cellphone. Dati wala kang choice kundi enjoyin yung tanawin sa paligid habang nagbabiyahe. Kahit nga po may hiluhin ako panay po ako sa pagtingin sa paligid ng dinadaanan namin. Mula sa syudad na marami pang gusali at saka sasakyan hanggang sa paunti-unti na ang mga bahay at panay mga bukid na ang dinadaanan. May mga dinaanan din po kaming mga sigsag na talaga namang nagpalabas ng mga kinain ko. Pasintabi po pala sa mga kumakain. Madaling araw kami umalis sa Quezon City at hapon na nang makarating kami sa barangay ng mga kamag-anak namin. Nang malapit na kami sa mismong bahay, siguro mga 10 minuto na lang ang layo, ay may nakasalubong kaming isang lalaki. Malayo pa lang ay talagang kapansin-pansin na siya dahil bukod sa nag-iisa siya sa malawak na kalsada, ay tanaw namin na tila nakangiti siya sa amin. Bukod pa doon, nakapikit ang isa nitong mata na parabang wala ng laman dahil nakalubog na ang pinakatalukap ng mata nito. Hindi siya katangkaran ngunit malaki ang pangangatawan nito na parabang sanay sa mabigat na gawain. Marahan siyang pumara at bumati. Ang buong pag-aakala nga namin, kamag-anak namin siya at nakilala niya kami, pero hindi pala. Magandang hapon sa inyo. Ang bati ng lalaki habang patuloy na nakangiti. Magandang hapon din. May paglilingkod ba kami sa'yo? Tugon ni tatay. Wala nang ibang sinabi yung lalaki. Lumingon-lingon lang siya sa loob ng sinasakyan naming jeep habang patuloy na nakangiti. Nawirduhan nga ako sa kanya. Para bang may hinahanap kasi siya. Huminga ito ng malalim habang nakapikit pa na parang may inaamoy na masarap na lutong ulam with matching pikit-pikit pa po. Maya-maya pa, tinaas niya yung isa niyang kamay, tanda ng pagpapaalam. Tapos naglakad na siya uli. Nawirduhan man sa inasal ng lalaki, nagpatuloy na si tatay sa pagmamaneho. Halos magagabi na nang makarating kami sa bahay kung saan nakaburol si Tio Nardo. Yung bahay po ay isang kubo kung saan gawa sa pawid ang bubong at sawali naman ang dingding. Direkta sa lupa yung sahig nito. May ilan ding kubo sa paligid at yung banyo naman nakahiwalay din at medyo malayo. Iilan lang yung kasalukuyang naglalamay noong mga oras na yon. Puro kamag-anak pa lang namin. Nagmano at bumati nga kami sabay pumasok na nga ako sa kubo. Naabutan namin yung tiyahin ni nanay na si Tia Basyon sa kusina. Kasalukuyan siyang nagluluto ng sopas nun. Halina't maghapunan na kayo. Patapos na din tong niluluto ko, hintayin nyo na lang. Buti na lang, hindi kayo sobrang ginabi ha. Oo nga, Auntie Basyon Di namin nakalaing ganito katagal yung biyahe pag di kami nagbus. Maupo muna kayo dyan. Iinan ko kayo mamaya. Malapit na din matapos, makapagpahinga din muna kayo dyan. Dumiretso nga kami sa isang medyo maliit na sala. Merong iilang upuan at lamesa pero walang ibang kagamitan. Tanging ilaw lang na gasera at mga kandila na nasa baso. Sa isang mahabang lamesa na gawa sa kawayan kami pumuesto ni Tita Ellen. Maaga pala yung hapunan dito. Hindi pa ganap na gabi, nagluluto na sila ng hapunan.
Pagtapos nga ng kamustahan ay kumain na kagad kami. At nang matapos na kami kumain, nagpaalam ako para lumabas. Inaya ko din yung tita ko na si Ellen para samahan ako. Pero kasalukuyan siyang nakikinig ng Walkman nun, kaya siguro hindi niya ako narinig. Lumabas ako mag-isa. Napakatahimik ng lugar at napakadilim. Napapaligiran yung likod ng bahay ng matataas na puno ng buko. Meron ding mga puno ng saging. Giliw na giliw nga ako sa pagsa-sightseeing. Nang sa di kalayuan, siguro ay di palalagpas sa 10 metro, may natanaw akong isang pulang ilaw. Inaninag ko mabuti ito dahil meron itong pamilyar na hulma at anino. Seryosong-seryoso nga ako sa pag-aninag nang bigla na lang may humawak sa aking likod. Napatali ako ng konti sa gulat. Nang paglingon ko, si Tita Ellen pala. Ano ba yan, Romy? Daig mo pa yung babae Kung makatili ka. Natatawang sambit pa niya. Ba't ba kasi nanggugulat ka? Hinahanap kasi kita, baka kasi nakuha ka na ng aswang. Ha? Bakit? May aswang ba dito? Yun kasi yung pinag-uusapan nila tatay Parang may kinalaman yata sa aswang yung pagkamatay ni Leonardo. Napatigil ako at unti-unting kinilabutan. Naalala ko yung malinaw na maliit na ilaw na kulay pula. Lilingunin ko sana uli nang bigla na lang may bumagsak sa bubong. Walang lingon-lingon, kumaripas kami ng takbo ni tita papasok sa bahay. Ba't kayo tumatakbo? Huwag kayo tumakbo dito sa loob. Baka masagi nyo pa yung yung kabaong Sambit ng aking ina. Ma, may bumaksak sa bubong Ano naman? Napapaligiran tayo ng puno Baka buko lang yun. Kakapanood mo ng Magandang Gabi Bayan yan Ikaw talagang bata ka. Pati ba naman ikaw, Ellen? Tinatakot mo siguro tong pamangkin mo. Huwag kayo masyadong malikot Kamot ulo na lang akong sumunod kay nanay at naupo sa isang tabi. Sumilip ako sa bintana kung saan may mga kalalakihan na nakaupo at nagkikwentuhan. Kasama dito si tatay at si lolo. Nakapaikot sila sa kawayang lamesa tapos may alak na kulay suka. Hindi man diretsong Tagalog ang salita, naiintindihan ko naman ng konti yung mga pinag-uusapan nila dahil madalas na ganito magsalita si lola. Bali ganito po ang pagkakaintindi ko. Mga 4 na buwan na daw po ang nakakalipas nung magpatrolya sila kasama si Leonardo. Napag-alaman ko na mga barangay tanod pala sila. Habang nagpapatrolya ay may narinig silang lalaking humahangos habang nanghihingi ng tulong. Agad nila tong sinalubong upang masaklolohan o kung ano paman. At napag-alaman nga nila na may umaatake daw na isang malaking hayop na anyong aso sa bahay ng lalaki. At ang masaklap pa, naiwan niya daw yung asawa niyang kasalukuyang nagdadalang tao. Agad nilang pinuntahan yung bahay ng lalaki. Pero wala silang naabutan kundi mga bakas ng malalaking kalimot sa harapang bahagi ng kahoy na pintuan. Nilibot nila yung bahay pero walang senyales ng kahit ano na nandun pa yung malaking aso o yung asawa ng lalaki. Napagpasyahan nila Leonardo at mga kasama niyang tanod na maghiwa-hiwalay upang hanapin at mailigtas yung babae. Agad silang umalis at naghanap. Ito pong sumunod na parte ng kwento ay ayon na daw sa kwento ni Leonardo nung nabubuhay pa siya sa mga kasama niyang tanod. Nakarating daw si Leonardo sa bandang Batis. Ginalugad niya yung mga puno ng saging sa gilid nito. Nang bigla na lang may lumabas daw na kung ano mula sa isang tumpok ng puno ng saging. Kasing laki ng kalabaw pero ang ulo ay malaking aso. Kitang-kita ni Leonardo ang kabuuan ng nilalang dahil na din sa liwanag ng buwan. Kahit ang mga pangil nito na halos kasing haba daw ng mga daliri niya ay malinaw niyang nakikita. Bago pa man siya makakibot, sinakmal na daw siya nito. Walang nagawa si Leonardo kundi tusukin yung mata nito nang dala niyang gulok. Alam niyang napuruhan niya to nung mga oras na yon pero alam niya ding hindi sapat para mapaslang niya yung nilalang. Tinitigan siya nito ng masama gamit yung natitirang isang mata. Pagtapos nga, tumalikod ito. Sabay takbo papunta sa kawayanan. Bumalik si Leonardo sa outpost nila ng puno ng kalmot at kagat. Naabutan niya yung
Mga kasama niya nakasama na yung mag-asawa. Nakatakbo din pala yung babae kasunod ng lalaki kahit na nagdadalang tao ito. Galit na galit yung babae sa asawa niya dahil sa pag-iwan sa kanya. Simula ng gabing yon, hindi na daw nakapagpatrolya si Tito. Unti-unti itong nanghina at paglaon nga ay namatay. Malamang rabies. Wika ni tatay. Hindi po paniwalain sa mga supernatural na pangyayari si tatay. Kaya hindi na ako nagtataka sa sinabi niya. Kung ako nga din yung tatanungin ng mga oras na yon, yun din naman ang malamang nasasabihin ko. Nung mga panahon din kasi na yon, usong-uso yung tungkol sa rabies. Pinapalabas pa nga sa mga eskwelahan at kino-commercial sa TV yung mga tungkol dito. Alam na alam yan ng mga batang 90s. Matapos makichismis ay hinanap ko na si nanay. Pagod na ako. Gusto ko na sana magpahinga dahil na din siguro sa haba ng biyahe namin. Tinanong ko kay Lola Basyon kung nasan sila nanay at tita Ellen. Sinabi niya naman na nasa likod na sila. Doon daw sa isang kubo na may silong. Dumiretso nga ako sa likod at lumingon-lingon. Nakita ko nga yung maliit na kubo na gawa sa kawayan at pawid din ang pinakabubong. Nakaangat yun sa lupa at may ilang tambak ng kahoy sa silong nito. Nagmamadali akong tumakbo papasok. Excited yung batang ako na matulog sa ganitong kubo. First time ko po kasi. Piling ko nagka-camping lang kami. Nakita ko si nanay at tita Ellen na nasa loob na. Naghahanda na din sila na matulog. Wala mang electric pan. Malamig pa din naman sa loob ng kubo. Humiga na din ako at sinubukan kong matulog. Pero hindi pa napapalalim yung tulog ko nang tila may narinig akong ingay sa pwesto kung nasaan si nanay. Parang isang baboy na humahagok yung tunog nito. Kung ano man yung gumagawa ng tunog na yon, sigurado ko na nasa ilalim yon ng kubo namin. Sa pagtataka ko, binuksan ko yung pinto para sumilip at laking gulat ko nang makita ko ang isang malaking ulo ng aso. Binubutas niya yung ilalim na parte ng papag na silong kung saan nakapwesto si nanay. Dahil nga doon, agad akong napatili. Napatingin siya sa akin at kitang-kita ko ang nag-iisa nitong mata na parang umiilaw ng kulay pula. Malakas itong umalulong at sa takot ko, nagmamadali akong bumalik sa loob ng bahay kubo. Tinarangka ko yung pinto. Nadagdagan pa nga yung kaba ko nang mapansin kong kahoy lang din yung nakapako na saraduhan nito. Agad naman nagising si nanay at tita Ellen. Takang-taka sila sa reaksyon ko. Pero hindi ko na kinailangan pang magpaliwanag dahil ilang sandali pa nga, bigla na lang nabutas yung sahig ng kubo. At mula sa butas na yon, lumusot ang ulo ng isang napakalaking itim na aso. Mahahaba at matutulis ang mga pangil nito. Nagpupumilit siyang pasukin yung loob ng kubo. Halos gumewang-gewang yung buong paligid. Parang malakas na lindol yung pakiramdam dahil sa pagpipiglas ng nilalang na pumasok. Wala kaming magawa kundi magsisigaw nila nanay. Masyado kaming nashock noong mga oras na yon para makapag-isip ng paraan para makatakas. At nung halos malusot na nga nung malaking aso yung isa nitong paa papasok sa loob, bigla kaming nakarinig ng putok. Kasabay nun, umatras yung ulo ng aso palabas. Malalakas na kalusko sa likuran yung sumunod kong narinig, kasabay ng sigawan ng mga tao sa labas. Ilang sandali pa, kumatok si tatay sa pinto. Kamusta kayo? Nag-aalalang tanong ni tatay. Naguguluhan man, sumagot si nanay. Wala namang nangyari sa amin pero ano ba yung nilalang na yun? Bago pa nga magpaliwanag si tatay, minabuti niya na dalhin muna kami sa kabilang bahay, sa isa pa naming kamag-anak kung saan konkreto at yero ang bubong. Doon namin napag-alaman kay tatay na matapos pala nilang marinig yung sigaw namin, agad silang pumunta. Sumama din yung ilang tanod na kakwentuhan nila tatay, pati na din yung team leader na swerte namang dala-dala yung service pistol na ginagamit sa pagpapatrolya. At nung marating nga nila yung kubo kung nasaan kami, laking gulat nila nang makita yung malaking nilalang na nagpupumilit na pumasok mula sa silong. Agad namang pinaputokan ito ng team leader, dahilan para huminto ito sa pagpupumilit na pumasok sa kubo. Doon na nga nila nakita yung kabuuan ng nilalang.
Mahaba daw yung mga braso nito sa harap at bahagyang mas maikli ang mga binti. Halos konti lang din daw ang balahibo nito sa katawan na parang isang asong galisin. Umamba pa ito na parang aatake. Tumayo na para bang tao. Nung nakita nga daw yun ni tatay, di siya makapaniwala. Doon niya lang napagtanto na totoo pala ang mga aswang. Inangilan sila nito. Pero nang makita siguro ng halimaw na marami sila, minabuti na lang nito na umatras. Walang kaproble-problema nitong tinalon yung bubong ng banyo na nasa 10 talampakan ng taas. Sabay tumalon uli ito patungo sa likod kung saan may maliit na sapa. Tsaka daw ito tumakbo papunta sa direksyon ng kawayanan. Pinilit pa ring habulin ng ilang kalalakihan yung halimaw pero hindi nila naabutan. Minabuti nga nila tatay na magstay na lang muna kami nila nanay sa konkretong bahay para sa magdamag. Laking pasalamat nga din namin dahil buong gabi at madaling araw may nagbantay na tanod sa labas. Lumipas ang ilang oras. Sa awa ng Diyos, hindi na po nagparamdam o nagpakita yung halimaw. Kinabukasan, napagdesisyonan ng pamilya namin na mauna na kaming umuwi sa Kamaynilaan nila nanay. Kaya naman pagsikat pa lang ng araw, nagbiyahe na kami kaagad. Lumipas po ang panahon, kusa na din po nawala yung mga ganong pangyayari sa probinsya nila nanay. Siguro dahil naging moderno na din kahit paano yung lugar na yon. Madami na din pong kabahayan. Yun po yung balita ko. Pero kahit po ganon, hindi na uli ako bumalik doon. Hindi naman po sa natatakot pa din ako. Wala na din po kasi doon yung ibang kamag-anak namin na pwedeng puntahan. Either nabenta na yung lupa o lumipat na din sa lungsod. Bali hanggang dito na lang po yung kwento ko batang 90s horror. Maraming salamat sa pagbabasa. Good luck po sa channel at God bless. Ang kwentong aswang na maririnig nyo ay naganap sa isang lugar sa Kabisayaan noong 90s. Disclaimer lang po mga kababata, di ko po intensyon siraan ang kahit anong probinsya o lugar dito sa bansa natin. Kaya hindi ko na po babanggitin at papangalanan ng lugar. Simulan na po natin. Ako po si Rogelio. Nanggaling po ang pamilya namin sa isang probinsya sa Visayas. Pero sa Quiapo, Maynila kami nakatira nung mga panahon na yon. Nagtitinda kami ng mga ugat, halamang gamot at kung ano-anong medalyon at anting-anting sa harap ng simbahan ng Quiapo. Kasama ko ang nanay, tatay, lolo, ang dalawa kong nakababatang kapatid na kambal na si Robiel at Ronald. Natawagin na lang nating Viel at Onak. Buwan ng Abril ay nagbalak na umuwi ng probinsya ang pamilya namin. 10 taon na mula nung huling nakatapak ang pamilya namin doon. Bali ako pa lang po ang anak ng mga magulang ko noon at itong magiging unang pagkakataon na makakarating ang kambal kong mga kapatid sa probinsya namin. Kinausap kami nila nanay at sinabi niya sa amin na magbabakasyon daw kami sa probinsya namin. Sa wakas daw ay pwede na uli kaming umuwi. Tinignan ko siya ng may pagtataka at nagtanong na, Bakit, Nay? Bawal ba tayo dati umuwi doon? Tinignan niya ako na parang nagulat. Pero ngumiti siya at nagwika ng, Hindi. Ibig ko lang sabihin, matataon kasi na piyesta sa probinsya natin pag uwi natin. Masaya kasi doon pag ganung panahon. Nagtataka man ay di ko na lang pinansin. Nanaig din kasi sa akin ng pagkasabik na makauwi sa probinsyang sinilangan ko. Dumating nga po ang araw ng pagbiyahe namin. Tinawag muna kaming 3 magkakapatid ng lolo namin. Pumasok kami sa kwarto kung saan doon nakatago yung mga panindan. Inabutan kami ng isa-isa ng isang medalyon ni lolo. Binigyan din ako ng isang boteng maliit na may ugat na nakababad sa langis. At nagwika ito sa akin ng, Apo, alam mo kung para saan yan, di ba? Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Alam ko po kung para saan itong mga binigay sa amin pero bakit niya kami bibigyan ito? Ang medalyon po kasi ay pangwanta sa magtatangka sa buhay namin. At ang langis naman po ay ang pagkakaalam ko may kinalaman sa aswang.
Bale di ko po sigurado yung sa langis dahil kahit may ganun kami sa paninda namin ay wala naman talaga akong nakitang bumili nito. Basta bubula daw ito kapag may malapit na aswang. Yun ang pagkakaalam ko. Tumayo nga si Lolo sabay inaya niya na kaming lumabas para bumiyahe. Naging banayad naman ang naging paglalakbay namin. Tuwang-tuwa ang mga kapatid ko sa pagsakay namin sa barko. Kalmado naman ang alon ng dagat at walang naging aberya. Nang makababa na kami sa pier, natanaw ko ang isang pamilyar na muka na sumalubong sa amin. Si Kuya Anding. Bale tiyo ko siya dahil kapatid siya ni nanay pero Kuya Anding ang tawag ko sa kanya. Malapit kasi ako sa kanya dahil nagkakasundo kami sa maraming bagay tulad ng pag-aalaga ng hayop at sa mga halaman. Paminsan-minsan ay lumuluwas siya sa Maynila at tumutuloy sa amin. Siya din po kasi ang nagdadala ng mga paninda naming halamang ugat o dahon na panggamot. Matapos niya kaming batiin ng magkakapatid ay lumapit siya kay nanay at tatay. Narinig kong sinabi niya na, Safe na sa barangay natin, ate. Ilang taon nang walang pag-atake. kumunot yung noo ko sa narinig ko pero binaliwala ko. Siguro dahil na din sa pagod sa biyahe. Sumakay na kami sa daladala ni Kuya Anding na parang pampasaherong jeep na tingin ko ay ginagamit pang deliver ng gulay. Ilang oras pa nga ang naging biyahe at nakarating na kami sa isang bayan na may mga banderita sa bungad. Pagpasok namin ay nadaanan namin ang plaza. May nakatayong peryahan sa gilid at kasalukuyang may binubuo na stage dito. At nabasa ko na magkakaroon daw ng singing contest sa gabi ng mismong pista. Agad akong nagsabi kay nanay na kung pwede ba kami pumunta ni Biel at Onak dito para panoorin ang singing contest at magperya na rin. Tumingin muna si nanay kay tatay at nagsabing, Pag-iisipan muna namin at baka maligaw pa kayo. Malayo pa ang bahay natin dito. napag-alaman ko nga po na aabot pa pala sa ilang minuto mula sa bayan ang kailangan namin tahakin bago ang mismo baryo namin. Dumaan pa kami sa isang parang kagubatan bago namin ito marating. Pagkababa ng sasakyan ay sinalubong na kami kagad ng iba naming kamag-anak. Karamihan sa kanila ay hindi na pamilyar sa akin. Pero syempre nagmano pa din kami nila Biel at Onak. Gabi na po noon at inabot kami ng halos isang buong araw sa biyahe. Pagtapos ng konting kamustahan at hapunan ay natulog na kami. Kinabukasan, bisperas na po ng araw ng pista ay naabutan kong naghahanda si Kuya Anding para umalis. Pero sa pagkakataong ito ay tricycle ang gagamitin niya. Agad ako humabol at nagsabing, Saan ka pupunta, kuya? Sama ko. agad naman ding humabol ang dalawa kong kapatid at nagsabing gusto din nila sumama. Napakamot na lang sa ulo si Kuya Anding sabay sabing, Mamamalengke ako para sa piyesta. Siguraduhin nyo nang natutulungan nyo akong magbitbit ha. Baka kung san-san lang kayo gumala, mayari pa ako kay ate. pabiriw pa niyang wika. Sumakay na nga kami ng tricycle at bumiyahe pa bayan. Nakarating na nga kami sa palengke at nagsimula na nga kaming mamili. Nang medyo madami na kaming napamili ay napagpasyahan naming magkakapatid na maghintay na lang sa tricycle. Napagod na kasi kami bukod pa doon. Di namin ina-expect na marami palang ipapamili si Kuya Anding at napakadami naming buhat. Kasalukuyan akong nakaupo sa upuan ng tricycle nang mapansin kong nawawala sila Biel at Onak. Nakaramdam ako ng pag-aalala at agad kong binalikan sa loob. Ilang sandali pa nga ay nakita ko sila sa bandang likod ng palengke. Tinatanaw ko sila at nakita ko na parang may kinakausap silang matandang babae. Puting-puti ang mahaba nitong buhok na halos umabot na sa likod ng tuhod nito. May dala itong bilao na may lamang putol-putol na karne. Nang makita ko ito ay agad itong tumalikod at naglakad. Tinanong ko sila Biel at Ona kung sino yun. Ang sinagot lang nila ay nagpatulong daw ito sa kanila na bitbitin ng dala-dala nitong bayong papunta sa likod ng palengke at nang makarating nga sila ay huminto na ito. Sinabi niya ng kaya niya na at nagpasalamat na lang sa kanila. Itinuro nito ang isang barong-barong na tanaw mula sa kinalalagyan namin at niyaya sila nito bukas para kumain sa ihahanda nito para sa kapistahan. Wala naman akong nakikitang mali at pinuri ko pa nga ang dalawa sa pagiging good Samaritan. Inaya ko sila na bumalik na sa tricycle nang mapahinto ko sa paglalakad. Nakapako sa bulsa ng 6-packet ko ang bote ng langis na binigay ni Lolo. Mainit ito at parang nagkaroon pa ng mga bula-bula. Pero nawala ang pansin ko dito nang marinig ko ang boses ni Kuya Anding.
Roji, saan ba kayo nagpunta? Kinabahan ako nun ah. Para akong naalimpungatan nun at sinagot ko na lang siyang, "Ay wala kuya, naglibot-libot lang kami ni Labiel at Ona." Bumalik na nga kami sa tricycle para umuwi. Habang pabalik nga kami at nasa kalsada na sa bandang gubat, napansin ko sa di kalayuan ng isang matandang babae na may bitbit na kahoy. Minukaan ko ito at habang nakatingin siya sa amin nang medyo nakayuko, nanlaki ang mga mata ko dahil ito yung matanda na tinulungan ng kambal. Pero paano siya nakarating kaagad dito kami nga na nakatricycle inabot pa ng ilang minuto para makarating sa bandang yon. Tinuro ko ito kay Kuya Anding. Sa likod kasi ako ng driver nakaupo at nilikmon niya naman. Laking gulat ko nang wala na dun yung matanda. Napakamot na lang ako sa ulo. Baka namalikmata lang ako. Sinabihan na lang ako ni Kuya na wag akong turo ng turo sa gubat dahil baka daw manuno ako. Napangisi na nga lang ako. Nakauwi nga kami sa bahay at naging normal ang buong araw. Kinagabihan, masayang naghanda at tumulong sila nanay at tatay sa mga nagluluto ng pagkain. Unang beses ko maranasan ang piyesta sa probinsya. Sa likod pala ng bahay madalas niluluto ang mga ulam na panghanda. Malalaking kawa ang pinaglulutuan at malalaking kahoy ang ginagamit na panggatong. Tumambay kaming magkakapatid sa likod ng bahay. Payapa ang gabi sa probinsya. Tahimik at sariwa ang hangin. Malayong malayo sa lugar namin sa Maynila. Kasalukuyan nga akong nakahiga at nakikipagtawanan sa kwentuhan naming magkakapatid nang makaamoy ako ng medyo masangsang. Parang pinaghalong isda at tae ng manok. Napatingin ako sa bandang kawayanan at may naaninag akong parang mga ilaw na pula. Ilang saglit pa na sinagan ito ng liwanag ng buwan at nangilabot ako nang mapagtanto ko na mata ito ng isang tao. Di ko lubos na maaninag kung sino pero ramdam ko na pinagmamasdan niya kami. Nawiwirdohan man ay di ko na lang binigyan ng pansin. Agad kong inaya ang mga kapatid ko na pumasok sa loob ng bahay at matulog na. Mabanggit ko lang po pala na sa mga panahon na yun ay hindi ako paniwalain sa mga aswang o kahit pa sa ibang elemento. Ito ay kahit merong kinalaman dito ang mga paninda namin. Kumbaga ay sumusunod lang ako madalas kila lolo sa mga pinaniniwalaan nila. Balik na po tayo sa kwento. Kinaumagahan nang magising ako, naabutan kong may mga bisita na. Kumakain sila sa harap ng bahay. Naglagay kasi doon ng mahabang lamesa at doon sila lahat kumakain. Maghapon nga po ay ganun ang sitwasyon. Kahit pa nga po sa tingin ko ay hindi kilala nila nanay at lolo ay inaaya nilang kumain. Kinahapunan nga, tulad ng plano ay nagpaalam kami kila nanay upang pumunta sa bayan para manood ng singing contest at magperya na rin. Pinayagan naman kami sa kondisyong sasamahan kami ni Tio Anding. Pumayag naman si Kuya Anding na samahan kami at nagsabing meron din siyang pupuntahan na kaibigan sa bayan. Bali ganun nga po ang nangyari, nagbiyahe kami papuntang bayan gamit ang tricycle. Nakarating kami sa plaza ng dapit hapon at hindi pa nagsisimula ang singing contest. Kaya nagperya na lang muna kaming tatlo. Medyo padilim na nun at nagpaalam si Kuya Anding na dadaan muna siya sa mga kaibigan niya dito na nakatira rin sa bayan. Huwag daw kaming lalayo sa plaza dahil dito niya din kami susunduin. Naging masaya ang pagpeperya namin. Sumakay kami sa mga rides, maski nga ako na binata na ay di ko mapigilang humiyaw at humalakhak. Nakaramdam nga ako ng pagod at gutom kaya nagpresenta ako na bumili ng snack sa aming tatlo. Iniwan ko sila sa tapat ng rides na Ferris wheel at sinabihang maghintay dito. Kasalukuyan nga akong bumibili ng popcorn nang lumingon ako sa kung nasaan sila. Tanaw pa din kasi mula dito ang pwesto nila. Napansin kong may kausap silang nakabelong babae. Tumalikod lang ako saglit at pagtingin ko muli sa kanila ay wala na sila. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Tumakbo ko sa pinipwestohan nila. Wala sila sa paligid. Tinakbo ko ang palibot ng buong perya pero wala talaga. Napahawak ako sa medalyon at hindi ko magpaliwanag kung bakit. Pero pumasok sa isip ko yung matandang tinulungan ng kambal kahapon. Kinatuban ako na siya yung kausap ng mga kapatid ko kanina bago sila mawala. Tumakbo ko palabas sa peryahan at saktong nakita ko si Kuya Anding. Humahangos akong sinabi sa kanya ang nangyari.
Agad naman nanlaki ang mga mata nito na para bang may naalala. Agad siyang tumakbo sa nakaparadang tricycle. Kinuha nito ang isang itak at sinabing ituro ko kung nasa nang sa tingin kong bahay ng matanda. Pumunta kami sa likod ng palengke. Dahan-dahang naming tinungo ang bahay ng matanda na tinuro ng kambal. Nang marating namin ang bahay, pinayuko ako ni kuya at sinenyasang huwag maingay. Lumakad siya papunta sa pintuan at kinatok niya ito. Bumukas naman ito at narinig kong tinanong ni kuya ang tao sa loob. Andiyan ang mga pamangking ko, di ba? Sumagot naman ang kausap niya na Wala dito, umalis ka na. sabay sarado sa pinto. Pero pinigilan ni Kuya Anding ang pagsarado nito at itinulak ang pinto. Biel, Onak, umuwi na tayo. Sa pagkakataong yun ay tumayo na ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa bahay. Sobrang sangsang ng amoy sa loob nito. Nakita kong inaakay ni Kuya Anding ang mga kapatid ko na sa pagkakataong yun ay tulalang nakaupo sa hapag. Luminga-linga ako sa loob ng bahay at napansin kong halos walang gamit ang loob nito. Para bang abandonado na din. Napansin ko din na nawawala yung matanda. Sinabihan ako ni Kuya na tig-isa naming akayin ng mga kapatid ko na hanggang sa mga oras na yon ay tulala pa din at hindi nagsasalita. Inakay nga namin sila pabalik at agad pinaandar ni Kuya Anding ang tricycle. Nung nasa bandang kagubatan na kami, nakaramdam ako bigla ng kaba. Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa likod namin papalapit. Nakarinig ako ng malakas na pagaspas nang sa tingin ko ay pakpak. Para itong tunog ng lona na pinapagpag. Bumaling ako kay Kuya Anding at nagwikang, "Kuya, may malalaking ibon ba dito sa probinsya?" Sumagot lang siya sa akin ng, Hugutin mo yung itak dyan sa gilid, Roji. Bilis! Sinunod ko naman siya. Ngayon, alam ko na kung anong nangyayari. Sa pagkakataong yun, nagsimula ko ng maaninag ang isang parang paniki na humahabol sa amin mula sa likod. Palaki ito ng palaki dahil lumalapit ang distansya nito sa amin. At nang maaninag ko na ang itsura nito dahil sa ilaw ng brake light ng tricycle namin, napasigaw ako. Kitang-kita ko ang tila isang malaking paniki na may ulo at braso ng isang tao. Mahaba ang nagtatayo ang mga buhok nito, may malalaking mga pakpak na pinapagaspas niya para makalipad. Unti-unti nitong inaabot ang sidecar namin kung saan nakapwesto ang kambal. Nanigas ang katawan ko na parang di ko na magalaw sa sobrang takot. Natauhan nga lang ako nang sigawan ako ni Kuya na, Roji, itakin mo na! Kukunin niya sila, Biel! doon pa lang ako nagkaroon ng biglang lakas ng loob. Winasiwas ko dito ang itak. Inangilan ako nito pero tinuloy ko pa din. Naramdaman ko nga na natamaan ko ang bandang braso niya at dahil nga dito bumitaw siya sa pagkakahawak sa sidecar. Unti-unti siyang bumagal sa paglipad hanggang sa naiwan na namin siya at nakalayo na. Hinataw pa lalo ni Kuya Anding ang tricycle. Nakahinga ako ng maluwag nang marating na namin ang baryo namin. Agad namin inakay ang kambal papasok sa bahay. Alalang-alala sila nanay at tatay. Gumawa kagad sila lolo at Tio Anding ng gamot dahil nga hanggang ngayon ay tulala pa din ang magkapatid. Sa awa naman ng Diyos ay pagtapos ng ilang minuto, nagising na sila sa pagkakatulala. Minabuti na lang namin na magpahinga na muna at bukas na lang pag-usapan ng lahat. Sila tatay, lolo at Kuya Anding naman ay nagbantay sa amin magdamag. Kinaumagahan nga, pagising namin, tinawag kami nila nanay para kausapin sa sala. Andun sila Tio Anding at lolo. Umupo nga kaming tatlong magkakapatid at nagsimulang magsalita si nanay. Bale ganito po yung sinabi niya sa amin. 10 taon na nga ang lumipas nang ipagbuntis ni nanay si Biel at Onak. Dito kami nakatira nun sa probinsya. Maayos naman ang mga unang buwan ng pagbubuntis ni nanay hanggang sa ika-6 na buwan, nagsimula silang gambalain ng mga kalabog sa bubong. Hanggang sa isang gabi, lumabas si tatay nang hindi niya na matiis ang ingay sa bubong. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malaking paniki na dumudukdok sa bubong ng bahay.
Sinigawan niya ito at binato. Agad itong lumipad palayo. Agad ding lumabas sila lolo at tinugis nila yung nilalang. Ilang araw pang lumipas, naulit pa ng naulit ito. Bukod pa doon, may mga pag-atake na rin sa baryo na nagaganap kahit pa sa mga batang naglalaro lang paggabi. Pare-pareha sila ng description. Kaya nalaman nila na isa itong uri ng aswang. Isang manananggal. Dahil nga dito, nagdesisyon sila nanay at tatay na pumunta na lang ng Maynila. Ayaw nila ipagsapalaran ang buhay ng magiging kapatid ko. Bali yun palang naging dahilan kung bakit kami umalis ng probinsya. 10 taon na ang nakakalipas. Si Lolo naman ay pinaliwanag sa amin na yun ang dahilan kung bakit niya kami binigyan ng medalyon na proteksyon. Napag-alaman ko din po na hindi pala sinusuot ng mga kapatid ko yung medalyon. Kaya pala nalalapitan sila nung nilalang. Nung umaga din po na yon ay napagdesisyon na ng pamilya namin na umuwi na ng Maynila. Nagpaalam kami kila Kuya Anding at pinangako namin magkakapatid na babalik pa din kami dito. Bali ilang beses pa nga po kami bumalik sa probinsyang yon. At nagkaroon pa kami ng ilang karanasan, pero siguro next time ko na lang ikikwento. Bale hanggang dito na lang po muna. Sana kahit papano nagustuhan nyo ang kwento ng karanasan ko at ng pamilya ko nang minsang inaswang kami nung nakipiesta kami sa probinsya. Disclaimer lang mga kababata. May eksena, salita o pangyayari sa kwentong ito ang hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ang kailangan. Isang kabaret o beer house ang itinayo sa sulok ng baryo namin sa probinsya noong 90s. Nakapwesto ito sa pana ng isang masukal na bundok at medyo malayo sa sentro ng kabahayan. Ako nga po pala si June at ito ang kwento ng karanasan ko kung saan muntik nang malagay sa kapahamakan ng buhay ko nang dahil sa mga nilalang nakilala sa tawag na aswang. Nagtatrabaho ako sa isang talyer sa baryo namin dati. Di naman sa pagmamayabang pero alam kong mahusay ako sa propesyon ko. Madami akong customer o kliyente na dumadayo pa sa baryo namin para sa akin mismo magpagawa ng sasakyan. June, jackpot ka na naman ha. Painom ka naman. Trip na trip ka talaga ng suki nating bading ha. Panay dala ng sirang sasakyan dito. Lakas pa mag-tip sa'yo. Iba ka talaga. Wika ng kapwa ko mekaniko na si Marlon. Loko. Natuwa lang yung tao dahil nagagawa ko ng mabilis lahat ng sasakyan na dinadala niya. Natatawang naiinis na sagot ko. Pero seryoso pre, magpahinga ka naman. Puro ka trabaho eh. May bagong tayong beer house dun sa paanan ng bundok. Balita ko magaganda mga chicks dun. Tara, puntahan natin nang makapaglibang ka naman. Hindi naman kaagad ako sumagot. Pero napaisip ako na siguro nga wala namang masama kung maglilibang ako paminsan-minsan. Babad kasi ako sa trabaho dahil nag-iipon ako ng pera para pumunta ng Maynila at dun magtayo ng sarili kong talyer. Mabanggit ko din pala na wala akong girlfriend o asawa ng mga panahon na yon. Mag-isa akong nangungupahan sa baryo namin simula nung maulila ako sa mga magulang ko. Kinagabihan nga ng Sabadong yun, napagpasyahan ko na sumagot sa pag-aaya ni Marlon. Tuwang-tuwa ang loko lalo na nang sabihin kong sagot ko na ang alak namin mamaya. Bumiyahe nga kami at tinungo ang beer house. Di naman kalayuan pero maputik at hindi sementado ang kalsadang dadaanan papunta sa lokasyon. Kaya ginamit pa din namin ang owner type jeepney na pagmamayari ko. Malayo pa lang ay tanaw na namin ang establishmento. Napansin kong isa pala itong malaking lumang bahay na tinayuan ng bahay kubo sa harap na gawa sa kawayan. Pinuno ito ng patay sinding ilaw at
At yun ang nagsisilbing beer house. Pagdating namin, bumungad kagad sa amin ang 3 babae na nakaupo sa harapan ng establishmento. Tumayo ang mga ito nang matanaw kami. Tama nga si Marlon. Magaganda at mapuputi ang mga babae sa pook-inumang ito. Balingkinita ng mga pangangatawan at mukhang mga nasa early 20s pa lang ang mga edad. Pagkababa pa lang namin ng sasakyan ay umangkla na sa bisig namin ang 2 babae. Tumingin sa akin si Marlon nang abot tenga ang ngiti habang pumipitik-pitik pa ang kilay na para bang may ibig sabihin. Kumain ba kayo? Tanong ng babaeng nakaangkla sa braso ko. Sumagot naman ako ng hindi pa, sabay tanong kung ano ba ang bestseller na pulutan. Ngumiti ito at sinabi sa isa pang kasama nilang babae na ipagluto kami ng espesyal na pulutan. Kapansin-pansin ang pagiging mahiyain ng babaeng inutusan. Nakayuko ito at hindi makatingin sa amin ni Marlon. Sa totoo lang ay ito sana ang gusto ko na mag-asikaso sa akin. May hawig kasi siya sa crush ko noong 90s na si Anjanette Abayari, pero maputing version. Nahihiya nga lang din ako magsabi dahil hindi naman ako sanay pumasok ng beer house. At kapit na kapit din sa akin yung isang babae na napag-alaman kong Rita ang pangalan. Sabay-sabay nga kaming pumasok sa loob. Luminga-linga ako at napansin kong isa lang ang customer bukod sa amin ni Marlon. Nakilala ko yung nag-iisang customer bilang yung isang kilalang sugarol sa baryo namin na si Balong. Mukhang may tama na ito dahil malakas ang boses nito. Binaliwala namin ito at umupo kami sa bandang bungad na table. Nagtanong ako kay Rita kung meron ba silang CR. Sumagot naman siya na sa labas ito sa likod na bahagi ng beer house. Kanang pinto sa harap na bahagi ng lumang bahay. Nagpresenta ito na samahan ako pero sinabi kong wag na lang. Nahihiya din naman kasi ako. Tinungo ko nga ang likod na bahagi. Paglabas ng kubo ay harap na ito ng lumang bahay. Bago ko patunguhin ang pinto ng CR ay napalingon ako sa lumang bahay. Sobrang laki pala nito at lumang-luma na. Ang mga bintana ay halos namumuti na rin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero lumapit ako at dumukwang sa bintana. Napansin kong may malamlam na ilaw ang nasa loob nito. Hinaninag ko ito dahil hindi ganun kaliwanag ang loob. Pero nang mag-adjust ang paningin ko sa dilim, nakita kong may isang lalaki na nakahiga. Straight ang katawan nito at para bang hindi ito gumagalaw. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng para bang may ngumuya. Ito yung tunog na para bang may kumakain ng masarap na pagkain. Parang masarsa, para bang gutom na gutom, at para bang baboy na ngumangasab. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong na sa lalaking nakahiga nang gagaling ang tunog ng pagnasab. Napatras ako nang makita ko ang isang babaeng nakaluhod sa gilid ng nakahigang lalaki. Nakayuko ang ulo nito sa bandang tiyan ng lalaki habang parabang kumukusot ng labahin ang mga kamay nito. May kadiliman pero nangilabot ako nang itaas ng babae ang ulo niya paharap sa pwesto kung nasaan ako. Napatras ako ng mabilis palayo sa bintana habang kinukuskus ko pa ang mga mata ko. Napatanong ako sa sarili ko kung Tama ba yung nakita ko? na basang-basa sa nangingintab na likido ang bibig ng babae.
likido na sa tingin ko ay dugo. Napatigil na lang ako at napatulala. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang bigla na lang may humawak sa likod ko na naging sanhi ng impit na sigaw ko. Okay ka lang? Marahang bigkas ng babaeng kamukha ni Anjanette Abayari. Nag-aalala itong tumingin sa bandang likod ko at nagsabing, Huwag ka sumilip dun. Bawal. VIP room yun eh. na para bang aligaga ang tono. Doon lang ako parang natauhan. Baka nga mali yung nasa isip ko sa nakita ko. Ang buong pagkakahala ko kasi ay kinakain ng babae yung laman loob ng lalaking nakahiga. Pero mali nga ba talaga ako? Nawaksi ito sa isip ko nang bigla na lang dumating si Rita. Umaangkla ito sa braso ko at nagwikang, Ba't ang tagal mo yata? Umiinom na yung kasama mo dun. Tsaka nasa table na yung order mong espesyal na luto. Sabel, samahan mo si Gloria. Tumba na yung ka-table niya. Nakangiting banggit naman niya sa dalagang kamukha ni Anjanette Abayari. Sabel pala pangalan niya. Sambit ko sa isip ko. Napakamot na lang ako sa ulo at sumama na nga pabalik ng table namin. Habang pabalik nga kami ay nadaanan ko ang pwesto ng isa kong kabaryo na si Balong. Nakayuko na ito sa lamesa at sa tingin ko ay wala ng malay. Umupo nga ako at naabutan kong kumakain na si Marlon at libang na libang sa kausap niya. Sinilip ko yung ulam na nakahain sa lamesa at napag-alaman kong bopis pala ito. Hindi ko sinasadyang maisip uli yung nasaksihan ko. Kaya bumaliktad yung sikmura ko kahit wala pa naman akong nakakain. Oh, kain ka na para makapag-alak ka na din. Wika ni Rita habang inaalok ang pulutan na nakalagay sa malaking mangkok. Nag-isip ako ng idadahilan para hindi kumain. Sa tingin ko ay isusuka ko lang din pag pinilit ko. Mag-beer na lang muna ako. Uhaw na ako eh. Nabiglang banggit ko na lang kay Rita. Napakunot ang noo nito at nagwikang, Sige, ikaw bahala pero kainin mo pa din yung bopis ha. Kundi, ikaw ang kakainin ko. natatawa naman itong sabi. Parang June, tikman mo na yung bopis pre. Ang sarap. Wika naman ni Marlon habang nakakabay pa sa kasama niyang babae. Hindi, sige lang. Mamaya kakain ako. Inom na lang muna ako. Sa pagkakataong yun, napalingon ako sa pinipwestuhan ni Balong at natanaw ko na inaakay na ito ni Sabel at ng isa pang babae papunta sa likod na bahagi ng beer house. Saan nila dadalhin si Balong? Mahina akong tanong. Hindi ko inaasahan na sasagot si Rita dahil hindi naman ganun kalakas ang pagkakabanggit ko. Pero laking gulat ko nga nang sabihin niyang, Doon sa likod, sa lumang bahay, gusto mo din ba? sa boses na para bang nanunukso. Trip mo si Sabel, no? Nabigla ako sa tanong niya pero sinagot ko pa din ng, Hindi. Nagagandahan lang ako sa kanya. sabay kamot sa ulo habang nakangiti. Umupo na ako ulit. Paglingon ko nga kay Marlon, napansin kong nakayukyuk na ang ulo nito sa lamesa. Nagtaka ako dahil ang pagkakaalam ko, malakas uminom itong si Marlon. Panong halos 2 bote pa lang ay tumba na ito. Sa pagkakataong yun ay nagkaroon na ako ng masamang kutob. Naging mapagmatsyag na ako lalo na nung pinipilit na ako ni Rita na kainin yung pulutan. Nagkunwari na lang ako na kinakain ko ito pero hinuhulog ko lang ito sa lapag sa tuwing hindi siya nakatingin. Buti na nga lang at halos lupa pa din ang pinakasaig ng beer house kaya natatakpan ko ito sa tuwing dinudura ako. At makailang bote pa nga,
Nagsabi na ito sa kasama niyang babae na dali na si Marlon sa likod para makapagpahinga na muna. Sinubukan ko silang pigilin pero nalingat lang ako saglit ay nadala na nila sa likod si Marlon. Ilang minuto pa nga ay kinuha ko na yung bill para magbayad. Binala ko nang umuwi dahil hindi na tama ang pakiramdam ko sa nangyayari. Sinabi ko kay Rita na susunduin ko na si Marlon para makauwi na kami. Nang marinig niya ngayon, ay nag-iba ang tono niya. May halong irita at nagsabing magpahinga na lang din ako sa likod dahil baka maaksidente pa ako. At ayaw niya na din na sunduin ko si Marlon. Sa pagkakataong yun, naisipan kong magkunwari na lang ako na nahihilo na rin para matapos na din ang usapan at mapuntahan ko na si Marlon. Ang plano ko kasi ay pagkadating ko sa lugar kung saan dinala si Marlon ay bigla na lang akong magiging okay at maakay ko na siya. Inakay nga ako ni Rita sa likod na bahagi ng beer house. Pumasok kami sa isa sa mga kwarto ng lumang bahay. Nakita ko dun si Marlon na nakahiga sa isang papag. Hinintay ko muna na umalis na siya. At nang lumabas nga si Rita, dahan-dahan akong tumayo. Sinampal ko ng marahan si Marlon para magising. Pero hindi talaga siya magkamalay ng mga panahon na yon. Tinungo ko ng dahan-dahan ang pinto at nang subukan kong pihitin ng doorknob, kumabog ang dibdib ko nang hindi ko ito mabuksan. Nakakapagtakang nila kami mula sa labas. Lumingon-lingon ako sa paligid ng kwarto na sa oras na yon ay may sapat ng liwanag dahil sa nasanay na ang mata ko. Medyo nilakasan ko na ang sampal ko kay Marlon, dahilan para magkamalay siya ng konti. Tinakpan ko ang bibig niya para hindi siya magsalita. May pagtatakang tumingin siya sa akin habang sinesenyas ko sa kanya ang pintuan. Nang bigla na lang, sa di kalayuan, ay nakarinig kami ng sigaw ng lalaki. Sigaw na sa tingin ko ay may halong takot at gulat. Nakakakilabot ito pakinggan. At maya-maya pa nga ay nabalot na uli ng katahimikan ng paligid. Nasa puntong yun na nga nang mapagtanto ko na tama nga ang nakita ko kanina. Hindi ako namamalikmata. May mamamatay tao na kumakain ng tao dito sa lumang bahay. Aswang. Nagtataka pa ding nakatingin sa akin si Marlon, pero sa pagkakataong yun, may halo ng takot ang mga mata nito. Silyadong kwarto ang pinagkakalagakan namin noong mga panahon na yun, kaya nagdadalawang isip ako sa dapat naming gawin. Dapat ba kami magwala? Tadyakan yung pinto? O hintayin na lang namin na buksan ito? Ilang saglit pa nga, bigla na lang bumukas ang gilid na bahagi ng kwarto. Napasandal ako sa pader sa sobrang takot. Pero nang maaninag ko, si Isabel lang pala ito. May bintana pala ang kwartong ito, pero hindi pansin dahil na din may kadiliman ang kinalalagyan namin. Sumenya si Isabel na huwag maingay. Nagkatinginan naman kami ni Marlon at walang sinayang na oras, dahan-dahan kaming lumusot sa bintanang saktong-sakto lang ang katawan namin.
Dahan-dahan nga kaming naglakad sa gilid ng lumang bahay at nang malapit na kami sa harap kung saan may malaking bintana na tanaw ang loob ng lumang bahay. Bahagya kaming yumuko at dahang-dahang paluhod na gumapang. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko pero nang nasa bandang gitna na ako ng bintana ay sinubukan kong silipin ang loob. Isa ito sa pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil nga pagtingin ko sa bintana, laking hilakbot ko sa nasaksihan ko. Sa pagkakataong yun, malinaw kong nasaksihan habang nilalantakan ng ilang kababaihan ang laman loob sa tiyan ng taong nakahiga. Sarap na sarap ang mga ito sa pagnasab. Halos maligo na ang mga ito sa dugo. At lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita kong isa sa mga babae ay si Rita. Kasalukuyan nga akong naiistatwa nang bigla ring sumilip si Marlon. At nang dahil nga sa nakita niya ay hindi niya napigilang sumigaw. Naging dahilan din yun para sabay-sabay na lumingon sa amin ang mga babaeng aswang. Nanlilisik ang mga mata nila at dahan-dahan silang tumatayo paharap sa amin. Nagkatinginan kami ni Marlon at walang ano-ano, napasigaw na lang ako ng, "Tara na Marlon, takbo!" Kumaripas kami ng takbo, papasok sa likod na bahagi ng beer house na nag-iisang daanan palabas. Pagpasok namin ay nagawa ko pang itumba ang case ng alak na nakasalansan para kahit paano ay hindi kagad ito mabuksan kung sakaling susundan kami ng mga hayok sa laman na aswang. Tinakbo nga namin ang bungad na pintuan ng beer house at laking pasalamat ko na lang na bukas ito at madali kaming nakalabas. Nagmamadali kaming sumakay sa owner-type jeepney at laking gulat ko na lang nga nang nakasakay na pala sa likod na bahagi ng sasakyan si Sabel. Nakaramdam ako ng pagdadalawang isip pero hindi ko na siya tinanong ng oras na yon. Ni-start ko na ang owner at laking pasasalamat ko na lang na maganda ang kondisyon ng sasakyan kaya umandar ito kagad. Hinarurot ko ang sasakyan na halos kumamot ang mga gulong nito sa pag-arangkada. Bahagya na sana akong nahimasmasa ng mga panahon na yon nang mapansin ko sa rear view mirror ko na may humahabol pala sa amin. Ang mga babaeng aswang. Halos walang pagbabago sa mga itsura nito bukod nga lang sa halos maligo na sila ng dugo. Mga sexing babae pa din sila. Pero ang kakaiba lang ay ang bilis nilang tumakbo. Paminsan-minsan din nilang ginagamit ang dalawang kamay nila para tumakbo na parang aso. Napasigaw na lang si Marlon. Dahil nga doon, lalo ko pang hinarurot yung takbo ng sasakyan. Wala na akong pake kung sumabog ba yung makina nito. Maya-maya pa nga ay nakalabas na kami ng main road. Sinilip ko uli sa rear view mirror at laking pasasalamat ko sa Diyos nang kumpirmahin din ni Marlon na wala nang sumusunod sa amin. Walang tigil kaming umandar hanggang sa marating namin ang sentro ng baryo namin. Didiretso sana kami sa barangay pero pinigilan kami ni Isabel. Wala ding mangyayari kung magsusumbong kayo. Pag bumalik kayo doon, malamang sa malamang wala na sila ron. Sanay silang maglipat-lipat at wala silang iniiwang bakas kahit panato yung dugo o putol na daliri. At sa tingin nyo din ba
may maniniwala sa inyo na may aswang pa ngayong moderno na ang panahon. Tiningnan ko si Isabel nang may pagtataka. Ikaw ba? Aswang ka rin ba? At bakit ka sumama sa aming tumakas? Oo, may lahi kaming aswang pero hindi ako katulad nila. Di ko kayang kumain ng tao. Ayoko na din ng ganong buhay. Pagod na ako maglipat-lipat. Gusto ko nang mabuhay ng normal, bagong buhay. Wika niya sa malungkot na boses. Matapos ang araw na yon, nabalitaan na lang namin na nasunog daw yung bagong beer house. Tupok na tupok ito at nadamay pa yung lumang bahay. Isa pa sa balita noon ay ang pagkawala ni Balong na kilalang sugarol sa baryo namin. May usap-usapan na baka tumakas na ito dahil sa dami ng pinagkakautangan nito nang dahil sa sugal. May mga nagsabi din na baka tinumba na ito ng isa sa mga pinagkautangan nito. Kung ano pa man, ay di ko na nabalitaan. Dahil ilang linggo matapos ang nakakapangilabot na karanasan kong yun, ay nagdesisyon ako na pumunta na sa Maynila at simulan yung pangarap kong buhay. At syempre, sinama ko si Isabel. Nagtayo kami ng maliit na talyer sa Maynila at dito na nga kami nakatira hanggang sa ngayon. Si Marlo naman, wala na akong balita. Hindi ko alam kung nilihim niya din ba ang karanasan namin o kinikwento niya pa rin sa tuwing nalalasing siya. Kung ano't ano pa man, nagpapasalamat na lang ako at nakaligtas kami. Bonus pa na nagkatuluyan kami ni Isabel. May 2 anak na kami ngayon at maayos naman ang pamumuhay. Hanggang dito na lang po at sana nagustuhan niyo ang kwento namin. Salamat sa pakikinig sa kwento tungkol sa kabaret ng mga aswang.